Mukhang natinik ang aso ni Sir Jomar Special. Ito sabi niya, Dok, sana mapansin yung aso ko kasi nagkakalkal siya ng basura at kinabukasan mukha siyang natinik at naglalaway na po siya at bihira na siyang kumain. Kaya malamang nga po natinik po yon. Maari pong nagbara o kung ano mang kinain niya, maari nga mga buto ay nagbara sa bibig niya or sa mingalangalang or sa lalamunan or sa tiyan or kung saan pa mang bahagi ng gastrointestinal tract niya. And this could be very, very serious. Dalhin niyo po sa veterinarian po ninyo, Sir Jomar, para po makita nung veterinarian ninyo kung ano talaga yung problema. Baka kailanganin ng surgery, baka kailanganin po na patulugin yung aso ninyo para kung may napalpage siya sa may bandang alang-alang or kung anong iba pang mga problema, kailangan po talagang ma-diagnose yan, kundi maaaring matigok, madedo at matsugi ang aso ninyo kung hindi niyo po gagawa ng paraan yan. Ayan, bakit kaya nakapunta sa basurahan? Iwasan niyo po na yung mga aso natin ay nakakawala or nakakapag-access sa mga basurahan. Kaya ayan, maaaring ganyan nga po yung maging resulta. Iwasan niyo po yung mga aso niyo, no? Ito, reminder lang ulit sa mga nagpapalaya ng mga aso nila. Isa yan sa mga problema, no? Kaya kapag ang aso ninyo, hindi nyo kinukulong, hindi nyo tinatali, hindi nyo rin restrict ang movement, pwede siyang magkaroon ng mga ganyan mga problema, makakuha ng mga ibang mga sakit, parasites, viruses, etc. mula sa ibang mga aso, masagasaan sa kalsada, etc. etc. Reminder lang, baka hindi naman ganun yung aso ni Sir Jomar, pero kasi malaking issue po yan. Anti-rabies law states that hindi nyo dapat pinapakawalan ng mga aso ninyo sa labas ng bakuran ninyo. Bawal po yun. Yan. Kaya marami nagtatanong bakit hindi daw ako maggamot ng mga aso na sa kalsada o magpakain. Parang ginawa ko na rin na kinonsinti yung mga owners. Kasi usually naman yung mga aso nakakagala, may mga may-ari naman yan. Parang kinonsinti na rin natin sila. Tapos hindi pa natin hinayaan pa natin na nasa kalsada. If I were to feed or take care of dogs na nasa kalsada, huhulihin ko yan. Either ikukupin ko na yan, hindi ko na ipapakawalan sa kalsada, or isusurrender ko sa dog pound or sa munisipyo para sila mag-alaga niyan and to do whatever with them. Kasi po, ayan, pagkahayaan nyo lang yung mga aso sa mga kalsada, maraming mga problema. Kawawa po yung aso, kawawa din yung mga taong pwede nilang mapinsala at mga motorista, mga riders na pwedeng mapinsala ng mga asong gala. Yun lang po. Salamat po, Sir Jomar, sa inyong tanong. Sana po dalhin nyo na sa vet ninyo ang inyong aso para mabigyan ng tamang lunas.